Hi guys! Galing ako sa PhilHealth kanina. Tapos, ang sabi sa PhilHealth, pwede ka namang mag-self-contribution basta babayaran mo yung pagitan kung kailan ka nag-stop. Halimbawa, ako, last year ako nag-stop ng hulog. So, babayaran ko yung nag-end ako hanggang ngayon. Kung anong month ngayon, kung anong year ngayon, babayaran mo siya, pwede mo siyang paunti-untiin, pwede siyang installment, pero pag halimbawa nagbigay ka sa kanila, parang yung ihuhulog mo, doon mo na itatapal sa bakante. So hindi siya pwedeng ngayon ka naghulog, ngayon din sa record mo, ngayon din yung month na naghulog ka. So hindi ganun. Kasi ang PhilHealth guys, tuloy-tuloy yung hulog. So pag naghulog ka, tapos nagkaroon ng bakante, yung hinulog mo doon sa bakante parang itatapal. So ganun ang PhilHealth guys. So pag halimbawa gusto nyo ding mag self contribution, pwede naman po yun, pupunta lang kayo sa office ng PhilHealth kung saan kayo malapit. Basta yung office ng PhilHealth para maasikaso kayo. Tapos sasabihin naman nila kung ilang months yung mga lapses mo, yung mga hindi mo nabayaran, ganun, kung ilang buwan ba yan or taon ba yan, ganun. Sasabihin naman kasi may record naman sila. Tapos, nung time na pumunta ako guys, binigyan nila ako ng member data record. So, ito yung binigay nila sa akin. So, nandito yung mga record ko. Tapos, syempre, nandito yung PhilHealth ID ko, pangalan ko, ganun, address ko. Tapos, binigay mo na dependent, ganon. So, nandun yun sa record na yun. Tapos, ibibigay lang naman nila to ng kusa sa iyo. Tapos, makikita mo dito guys, lahat ng dineclare mo na record doon sa PhilHealth, dito mo siya makikita. Kasi parang ito na yung pinaka-main record mo doon. Contribution guys, pumila pa ako doon sa cashier. Kasi magkaiba kasi yun. Ito naman yung sa contribution. So, katulad nyan, nag-end daw ako ng February. So kailangan magbayad kasi tayo ng PhilHealth natin, 'di ba, monthly. So nag-end ako ng February hanggang December, merong bracket yun na amount, 4,400. So yun yung bracket from February to December. Last year yun guys Tapos syempre, March na ngayon. So merong January to March, meron akong babayaran na 1,500. So a total of 5,900 yung aking kailangan bayaran. So, kapag halimbawa, nagbayad ako ng 500 or 400, kung magkano man yung babayad ko. Tapos yun guys, kapag magbabayad ka na, katulad nito, tinanong ko siya kung pwedeng online or parang pwedeng akong hindi na pumunta sa office nila. So, pwede naman siya. Ito yung binigay naman sa akin. Ang nakalagay dito, online payment ng PhilHealth Premium para sa mga self-paying member, pwede na. O, di ba? Taray, di ba? Yun yung nakalagay sa ibabaw. Binasa ko lang. So, ayun guys, nakalagay dito, member portal. Mayroon siyang 10 steps. Sundan mo lang siya. Unang step, magpunta sa PhilHealth website. O, sa website daw nila. Tapos, second, i-click ang online services at member portal. Tapos, pangatlo, mag-login gamit ng inyong PhilHealth ID number. So, yung PIN at password. Tapos, pang-apat, i-click ang payment management. Pang-lima, mag-generate ng statement of premium account, SPA siya. Tapos, pang-anim, i-select ang MYEG as accredited collecting partner. Tapos, number 7, pumili ng payment method. Tapos, number 8, sundan lamang ang mga instructions sa pagbabayad based sa payment method at saka i-click ang proceed. Tapos, number 9, makikita ang payment result or confirmation. So, panghuli, number 10, i-view ang electronic payment acknowledgement receipt as proof of payment. So, ganun lang siya guys. 10 step lang siya. So, ito yung gagawin ko para dito ako magbayad para hindi na ako pumunta sa office, di ba? Kasi mahahassle ka pa kapag pumunta ka pa sa office kasi magbabiyahe ka pa papunta sa office, o di ba? So, para hindi ka na magbiyahe guys, hindi na mahassle yung time mo, ang araw mo, dito ka na lang sa online. So, ayan, kailangan mo lang siyang sundin, yung mga step-step. Tapos, feeling ko meron naman to sa mga Google. So, pwede nyo namang siyang i-search. Or ang nakalagay dito, ang website naman nila is
www.philhealth.gov.ph. So, yun yung website nila. Yun yung number 1 guys, yung nakalagay. Sabi niya, magpunta sa PhilHealth website. www.philhealth.gov. Gov as in gov.ph. So, ayan. Yan yung website ng PhilHealth. So, if ever naman na pupunta kayo doon, ayan, makikita nyo naman dyan. Sundan-sundan nyo lang siya para masaya. Char! So, ayun guys, sundan nyo lang siya para makamit nyo yung kung ano man yung kailangan ninyo sa PhilHealth. So, para makamit nyo yung 10 steps na gagawin pag dito na kayo magbabayad. Kapag ano to guys ha, self-contribution to ha, nakalagay dito self-paying member. So, halimbawa ako, katulad ko, ako ang magbabayad kasi wala akong company. So, ako ang magbabayad, ganito yung gagawin ko. Pero pag may company kayo guys, yung company nyo ang magbabayad sa PhilHealth. Parang ililas na lang sa sahod nyo, yung mga mga contribution nyo. Makikita nyo naman yun sa payslip nyo kung nabawasan kayo sa sahod nyo kasi benefits nyo naman yan. So, ayun guys, yun lang yung aking karanasan sa PhilHealth. Guys, kapag halimbawa wala pa kayong ID talaga, as in zero pa yung wala pa kayong ID sa PhilHealth, punta lang kayo sa office ng PhilHealth, tapos sabihin nyo doon guys na kukuha kayo ng ID, aasikaso naman nila kayo, meron namang guard doon. Ituturo naman nila kung saan kayo pupunta. Basta lagi naman yun sa information. Tapos magdala lang kayo ng valid ID. Pag wala kayong valid ID, school ID, pwede. So, pag wala ding school ID, di barangay ID guys. Sa barangay na kayo, kumuha na kayo kasi mabilis lang naman kumuha sa mga barangay. Wala namang masyadong requirements doon. So, pag ganyan lang guys, pag kukuha kayo ng PhilHealth, yun lang yun. Kailangan lang ng proof na meron kayong isang ID at punta lang kayo sa office nila. So, ayun guys, pag may iba pa kayong questions, pwede kayong mag-comment dyan sa baba at sasagutin natin ito. Salamat guys sa inyong panonood. Don't forget to like and subscribe to my channel. Bye-bye!